ay 2. Heto na nga't nakasakay na nga sila sa tricycle eto't pinatahan ko na nga tong panganay ko. Inuuto-uto ko na nga lang para nga tumahan. Binilan ko na rin ng ice cream para man may kapalit yung pag-iyak niya. At kung hindi mga bibilan yan mga mare, hindi titigilan sa kaiiyak. At Diyos mo yung mga mare, pag pinasama ko nga ito, hindi nga nila kayang alagaan na sobrang kakulitan nga. At anyway mga mare, napatulog ko na nga tong panganay ko, inumpisahan ko nang maglaba dito. Araw-arawin ko na nga yung paglalaba nga dahil nga natatambakan at mahirap maglaba pag tambak na. At isa pa nga mga mare, yung panahon nga hindi nga maganda, minsan uulan, minsan naaaraw. Kaya naman pag nakakita na ako ng isang timbang labahin, ay lalabang ko na nga. Mahirap na nga matambakan lalong kahit nag-uulan, mahirap makatuyo ng damit pag wala kang washing at dryer. At kita nyo naman mga mare, naglalaba pa nga lang ako, may itinambak na namang labahin dito sa harapan ko. Kaya naman kitang-kita nyo mga mare na napakunot na lang ako dito at nagkusot na lang. Masarap nga gumalaw mga mare pagka hindi ka ginugulo ng mga anak mo. Kaya pag ako gumagawa pag nakatulog na sila. Kasi nga naman mga mare, pag gumawa ka ng mga gising panganak mo ay hindi ko mga magagawa yung mga gusto mo. Dahil nga mayat maya may nagpapabawal at mayat maya nga nagbabawal ka. Hindi mo naman sila mapipigilan dahil nga batangan, paulit-ulit nga ang ginagawa nila kaya ang kukulit. Kaya nga dinidiskartehan ko na lang pag tulog sila ay saka ako gagawa dito sa gawaing bahay. O siya mga mare, patapos na nga itong video ko at kung hindi ka pa nga naka-follow ay follow mo na. Bago nga ako magpaalam mga mare, nang hiram muna ako ng pump para sa swimming pool. Bye-bye! Hi! Hello mga mare! Welcome to my mini vlog. Ito nga mga mare, bago ko nga gawin lahat ng gawain dito sa loob ng bahay, iinom muna ako ng malamig na tubig. Bubuelo nga muna ako bago sumabak nga dito sa gawaing bahay. Alas 2 na nga po pala ng tanghalian mga mare at napatulog ko na nga yung bunso ko. Yung pangalay ko naman mga mare ay dito at gising pa. Pero pagtulog naman yung kapatid niya, hindi naman siya may ingay kaya nandito lang siya nanonood sa akin. Ito mga hugasin mga mare, pinagkainan namin ng tanghalian. Bago nga kasi pumasok si Mr. ng alas 12 at kumain muna siya ng tanghalian. Siyempre nga mga mare, dahil tanghalian nga sabay-sabay na nga kami kumain. Sinalin ko na nga pala dito yung tirang ulam dito sa mangkok. At dahil nga uhugasan ko na nga yung kawali. Siyempre mga mare, tsaka lang tayo nakakagawa ng mga gawaing bahay pag tulog na yung mga bata. Kasi kung pag magtatrabaho at gising pang mga bata ay naku, manggugulo lang sila. Imbis na nga mapapabilis ang gawain mo ay mapapabagal pa dahil sa kasasaway mo. Dahil ito nga mga anak ko yung mga kalikutan nga ang taon nila. Yes mga mare, nung natapos ko nga mahugasan na nga yung mga platong pinagkainan at yung mga kawali. Sinunod ko na nga tong kalan dahil nga may mga talsik na nga ng mantika. Pinunasan ko lang naman ng basang-basahan tong mga lapag at magilid-gilid nito kasi nga may mga talsik na nga mantika at madulas na nga hawakan. Pagkatapos ko nga magluto mga mare, lagi kong nililinisan yan. Ayaw ko kasi mga lawang tong kalan ko. Siyempre mga mare, bagong pangalang to kaya lagi nililinisan at dapat nga lang linisan lagi-lagi para hindi mga lawa. Pagkatapos isunod ko na itong mga parilya. Doon kasi natulo lahat mga mare kaya napakadumi nga ng parilya kaya nilinisan ko na. At pagkatapos nga itong lababo ko ay nilinisan ko na rin dahil nga basa-basa ay pinunasan ko na ito yung basahan. At nakita ko nga itong ilalim ng kalan ko ay madumi-dumi din kasi may mga mantika kaya pinunasan ko na rin. At pagkatapos nga ulit mga mare, nagwalis na nga ako dito habang tulog pa sila. Siyempre nga mga mare, taga may mga toddler kang anak ay hindi mo nga iwasang hindi makalat. Yung tipong kalilinis mo nga lang mga mare, ay nako, nandyan na naman yung kalat. Kaya nga ang ginagawa ko na nga lamang mga mare para makalinis pag natutulog nga sila tsaka ako sasabayan ng linis. Kapag nga nanay nga tayo at taong bahay lang tayo, yung pahinga natin ay inililinis pa natin. Dahil nga tayo mga nanay hindi nga natin kaya makitang makalat ang ating pamamahay. Anyway mga mare, nakita ko nga itong dadaan ng aking panganay kaya naman nilinisan ko na rin. At nakita ko nga yung panganay ko pahikab-hikab na kaya naman titimplahan ko na nga siya ng gatas niya. Oo mga mare, hindi ko nga maawat-awat sa pagdede itong mga panganay ko. 4 years old na nga itong mga mare pero nagatas ba din? Pero madalang na nga siyang maggatas mga mare pag matutulog na lang. At nang matimplahan ko na ng gatas tinawag ko, hi, hello mga mare. Welcome to my mini vlog. Ito nga ngayon mga mare. Magluluto nga pala ako ng adobong galunggong. Tinanghali na kasi kami ng gising kaya pagsasabihin na lang yung umaga na tanghalian. At sa pagluluto nga mga mare ng galunggong, shortcutin ko na ang lutuan natin. Pinagsama-sama ko na nga lang dito yung mga sangkap katulad ng mga bawang, luya, sibuyas. Tapos ipinato ko na nga itong maliliit na galunggong. 50 nga pa lang ang pagkakabili ko dyan. Pagkatapos nga pinagbabawang ko ulit ng mga sangkap ng mga luya, sibuyas at bawang. Sinamahan ko na rin ng paminta. At dahil nga nagugutom na nga tayo mga mare, kaya naman shortcutin na nga natin. Nilagay ko na nga itong paminta. Isusunod ko na nga rin itong oyster sauce. Dati-dati nga mga mare, hindi nga ako naglalagay dito ng oyster sauce ng mga adobo ko. Pero nga ngayong natutunan ko na nga hindi na nga nawawala itong oyster sauce dito sa adobo. Mas nasasarapan na nga kasi ako ngayon sa adobo pag may oyster nga man, mas namis na nga. Sinunod ko na nga rin pala yung toyo. Konti nga lang nilagay ko kasi marami na nga toyo dito. Ang mga kabahay ko kasi ang lalakas ng toyo. Sama na nga itong mga anak ko yan, lalakas din ng toyo. Kaya nga konti nga lang nilagay kong toyo. Anyway mga mare, nilagay ko na nga rin ng suka yun. Tapos nilagyan ko na ng mga pampalasa.
Tinakpan ko na nga mga mare at pakukuloan ko na lang ng isang kuluan. Saktong-sakto nga mga mare, habang nagpapakulo ay dumating nga yung nagdi-deliver na tubig. Umorder nga pala ako ng 2 galon at 50 nga ibinigay kong bayad, 25 nga ang isang galon. At pagkatapos nga mga mare, bumalik ako dito sa kusina para mag-ayos ng mga pinagkalatan ko sa pagluluto. Kayo din ba mga mare, habang nagluluto ay naglilinis nga rin kayo ng mga pinagkalatan nyo o mamaya na lang pagkatapos magluto? Ako kasi mga mare, habang nagluluto ay wala namang ginagawa, ay naabangan ko na lang kumulo, kaya ito ginagawa ko ng mga gawain na pinagkalatan ko. Wala naman kasing ibang gagawa niyan kundi ako lang. Maliliit pa mga mare anak ko para utusan. Basta nga sa kusina nga, ito nga yung pinakapaborito kong spot dito sa bahay namin. Fast forward na mga mare, natapos ko na nga iluto yung galunggong at nagsikain na nga kami. At pagkatapos nga kumain, gumayak na nga itong si Mr. papasok ng kanyang trabaho. Alas 2 nga ang pasok niya at uuwi ng alas 10 ng gabi. O siya mga mare, pagka alas nga ng Mr. ay matutulog na nga kami. Bago nga umalis dito si Mr. sa bahay namin, ay pinagbibilinan niya ang kanyang dalawang mga anak. Naririnig ko nga pinagsasabihan niya yung dalawa na wag matigas ang ulo. Ay paniguradong isasagot ng dalawang yan ay opo. Pero mamaya-maya ay magpapabawal at magtitigas na naman ang ulo ng mga yan. Anyway mga mare, pag-alis nga ng Mr. ay bumangon na nga agad ako dahil nga nakita ko kanina na wala na nga gatas yung lagayan nila ng gatas. Kaya naman nag-refill na ako. Pagkatapos nga ay nakita ko nga rin itong lagayan ng suka ay kukunti na lang. Ito nga pala yung artem na kung tawagin sa Ilocano. Yung titimplahan mo nga ng mga sibuyas, paminta, sili. Pero itong lagayan na nga itong mga mare, si Mr. nga ang nagtimpla nga nito. Siya na nga pinagtimpla ko dahil nga ang sarap niyang magtimpla pag ang siya ang nagtitimpla. Ewan ko nga ba't pag ako nga ay hindi ko nga nasasarapan. What? Nung mapuno ko na nga yung bote nga mga mare, nilagyan ko na nga rin ng asin. Tansya-tansya na nga lang mga mare at bahala na kung anong lasa. At pagkatapos nga mga mare, eto't lilinisin ko na naman tong lababo namin. Syempre pagkatapos mong gumawa ay lilinisan mo naman. Anyway mga mare, patapos na nga itong video ko at kung hindi ka pa nga nakaka-follow, mag-follow ka na. At kung nagustuhan mo nga itong video ko, paki-like and share na din. Bye-bye! Hi, hello mga mare. At dahil nga naka-stock nga lang dito sa amin yung padlock na ginamit ko nung nagtatrabaho pa ako, ay naisipan ko nga ibenta na lang to. Ganitong klaseng padlock nga po pala ang required ng dati kong pinagtatrabahuhan. Malaking kumpanya nga po ito, kaya ganitong padlock ang kailangan nila para sa mga locker. Marami kasi mga locker ang nananakaw at nabubuksan pa kahit na nga nakapadlock, kaya ito matibay-dabay na, kaya ito ang na-required nila. Homemade nga po pala to at 40mm ang sukat. Apat na susi nga pala to mga mare, pero nawala ko yung isa, kaya 3 na lang. Ito nga mga mare, at tinetesting ko nga yung mga susi kung talagang kasya dito sa padlock para maipakita ko dun sa buyer. Nabili ko po nga po pala dati ito ng 390 at dahil 1 month ko nga lang po nagamit, ay 200 ko na nga lang po siya binibenta. Nung maipost ko nga po to sa Facebook na binibenta ko, ay ang dami nga nag-inquire. At para nga doon po sa mga malalayo, hindi ko po kaya makipag-meet up dahil hindi nga po makakalabas at wala pong mag-aalaga ng aking anak. Kaya naman yung mga in-entertain ko lang dito, yung mga malalapit at yung kusang magpupunta dito sa malapit sa amin. Sakto naman mga mare, ay may pumili na nga dito at nakipag-chat na nga sa akin. Nagkasundo nga kami sa presyo at sa lugar na pag-meet upan namin, kaya naman nag-ready na nga ako dito at lumabas na para makapag-meet up. Buti na nga lang mga mare, malapit na nga lang dito yung pag-meet upan namin dahil nga nagtatrabaho din sa dati kong kumpanya yung bibili. Marami nga naghahanap ng ganitong padlock kasi nga nagkakanda, ubusan na nga sa mga market. Sa dami nga kasi na manggagawa sa dati kong kumpanya, ay nako, mauubos talaga. At dahil nga makulimlimang panahon, hindi ko na nga isinama yung bunso ko, pinabantayan ko na lang dito sa biyanan ko. Ito nga namang panganay ko sumunod pala sa akin, kaya sinama ko na rin. Konting lakad nga lang pala ang gagawin namin mga mare dahil malapit nga lang dito yung pag-meet upan namin. Buti na lang mga mare na isipin ko nga ibenta dahil nga naka-imbak nga lang dito sa amin. Buti lang sa may pambili ng biscuit ng mga bata yung pagbebentahan ko. Naka 6 months nga pala ako mga mare sa dati kong kumpanya pinagtatrabahuhan. Naging regular naman ako doon mga mare, pero nga nag-awol nga ako. Nag-step up nga ako mga mare para may mag-alaga sa mga anak ko dahil nga magtatrabaho na nga si Mister. Nangihinayang man ako mga mare, pero wala tayong magagawa para sa mga anak natin to. Ang ganda pa naman ng trabaho na napasukan ko at napakadali nga ng ginagawa. Bukod na sa mababait yung linyang napuntahan ko, ay mababait nga din yung mga leader kong napuntahan. Pero ganun nga talaga mga mare. Nanay tayo kailangan nating magsakripisyo para sa mga anak natin. At anyway mga mare, nagkita na nga kami ng buyer. Tapos tinesting niya na nga yung padlock kung tama ba. At nung okay na nga sa kanya, binayaran na niya nga ako. Kaso nga mga mare, 500 nga binibigay sa akin, wala nga akong panukuli. Kaya naman napapunta kami dito sa loob ng 7-Eleven. Ay nako, ang mamahal pa naman ang tinda dito, kaya mababawasan na naman yung 200 kong pinagbentahan. Jackpot na sa merienda, naka-Milo pa. Heto na nga lang pala yung napagbilang ko dahil nga pinambilang nga namin doon sa 7-Eleven. Alam nyo naman ang tinda doon, ginto. Nung maiabot na nga namin yung sukli doon sa buyer, ay agad-agad nga nagpasalamat ako at uuwi na nga rin kami. Sakto nga rin mga marit, nagmamadalay din daw siya kaya umalis na rin siya. Kaya naglakad na lang kami pabalik ng panganay ko. Nung maihatid ko na yung panganay ko dito sa bahay namin, bumili nga muna ako sa tindahan ng kakainin namin sa hapunan. Anyway mga marit, patapos na nga itong video ko. Maraming salamat. Bye-bye!